Naging mainit na balita si Zaldico na nasa Czech Republic ngayon. Dahil siya ba ay naaresto o hindi? Kaya nilinaw ng kagawaran ng katarungan sa ating bansa na dahil walang warrant of arrest ang dating kongresista sa Czech Republic, ay hindi pag-aresto ang ginawa sa kanya, kundi nilimitahan lamang daw ang kanyang kalayaan sa naturang bansa. Iyon ang kanilang mismong salita. Mula sa balitang ito, masasabi man natin na mabagal o hindi ang ginagawa ng pamahalaan kaugnay sa trilyong piso na korupsyon mula sa flood control projects. Mahalaga na ipagpatuloy ang paggulong ng batas para makamit yung katarungan para dito. Dahil nilagay ng malaking krimen na ito ang ating bansa sa kapahamakan mula sa mga substandard na proyekto at gayon din sa mga mapanirang epekto nito sa ating ekonomiya. May ganitong ginagawa sa ating lipunan para maipakulong ang mga may sala kahit sila ay nasa mataas na posisyon. Ngunit mayroong higit na tungkulin ang lokal na iglesia kaysa sa gawain ng pagsupil sa korupsyon. At ang tungkulin na ito ay hindi pa natatapos hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. At ito ang matapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Kinakasangkapan ito ng Panginoon upang iligtas ang makasalanan sa higit na parusang walang hanggan. Kinakasangkapan ito ng Diyos para supilin ang pandaraya ng mas higit na kaaway na si Satanas. Kaya't dapat magpatuloy ang lokal na iglesia sa matapat na pangangaral. Ang aking mensahe ay ibinigay ko sa isang anibersaryo ng lokal na iglesia, subalit nais ko rin na maging paalala ito sa atin. Kaya't hayaan nyo na magkaroon ako ng isolated message this morning bago ako bumalik next week sa ating pag-aaral sa aklat ng Hebreo. Buksan natin yung bagong tipan sa 2 Timoteo sa ating talata ng pangangaral sa kabanata 4 at pag-aaralan natin yung talata 1 hanggang talata 8. 2 Timoteo, kabanata 4, talata 1 hanggang talata 8. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus, na siyang hatol sa mga buhay at sa mga patay, at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtatiyaga at pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tenga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili, na mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa, at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tenga, at babaling sa mga katang-isip. Ngunit ikaw ay maging matino sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gampanan mo ang gawain ng isang ibanghilista. Ganapin mong lubos ang iyong ministeryo. Tungkol sa akin, ako'y ibubuhos na tulad sa inuming handog. At ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko ng aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman na naghahangad sa kanyang pagpapakita. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Naririto tayo ngayon sa pag-aaral ng huling sulat ni Apostol Pablo, nasa huling kabanata ng 2 Timoteo, sa napakahalagang paalala na dapat tuparin ni Timoteo bilang batang lingkod ang katapatan sa pangangaral ng salita ng Diyos.
Dahil sa huling sasabihin ni Apostol Pablo ay nalalaman na niya na magwawakas na yung kanyang buhay. Sa gayon, magwawakas na rin yung kanyang ministeryo. Siya ay nabilanggo sa aklat ng gawa. Bagamat nagkaroon pa siya ng mga oportunidad para magministeryo, subalit nagwakas sa pagkabitay ang kanyang buhay sa ilalim ng pamumuno ni Emperor Nero. Ang magiging wakas ng buhay ni Apostol Pablo ay hudyat din ng pagwawakas ng opisina ng mga apostol, kung saan naitatag na nila yung kumpletong saligan na mga katotohanan para sa lahat ng henerasyon ng lokal na iglesia. Wala nang nagpapatuloy na mga apostol sapagkat sapat ang kanilang naitatag na saligan na nasa banal na kasulatan. Kaya ito yung dapat na maging pamantayan natin sa ating buhay bilang lokal na iglesia at sa mahalagang tungkulin ng pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi maaring pabayaan ng lokal na iglesia ang pagiging sentro ng salita ng Diyos, na kung saan kasama ang mga pagtuturo ng mga apostol. Dapat tayong maging maingat dito dahil mayroong mga kalaban na humahadlang sa ganitong aplikasyon. Ito yung kalagayan ni Timoteo sa ating talata. Siya ay naglilingkod sa Efeso. Mayroong mga maling tagapagturo, laganap yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. At hanggang hindi pa bumabalik ang Panginoong Hesukristo, mayroong mga kalaban sa pananampalataya that will oppose the faithfulness of the church sa pangangaral ng salita ng Diyos. Matapos ipakita ni Pablo yung kasapatan ng banal na kasulatan sa mga nauna niyang sinabi, na kung saan binigyan niya ng partikular na aplikasyon sa tao ng Diyos na tumutukoy pangunahin sa mga nasa pampublikong ministeryo. Alam natin yung talata ng ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 16 to 17. Iyon yung mga unang sinabi ni Pablo. At ngayon naririto sa ating talata, binigyan niya ito ng partikular na aplikasyon kay Timoteo sa kanyang pangunahin na paglilingkod na dapat tuparin. Ito yung pagtuturo ng ating talata na dapat nating maunawaan. Sapagkat kung ikukompromiso natin ito, maapektuhan ang pag-iingat ng ebanghelyo ng lokal na iglesia. Kung ikukompromiso natin ito, maapektuhan yung pag-iingat ng lokal na iglesia sa mga katotohanan ng Diyos. At ang napakahalagang gawain na ito'y paulit-ulit na pinapaalala sa atin ng ating talata, matapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Ito ay mahalaga sa buhay ng lokal na iglesia at pangunahin sa ating tungkulin sa katotohanan ng Diyos. Kaya mula dito, iniiwan ko sa inyo ang mensahe. Ang iglesia ay may ministeryo na humaharap sa hindi pa tapos na gawain ng matapat na pangangaral ng salita. Minsan pa, ang iglesia ay may ministeryo na humaharap sa hindi pa tapos na gawain ng matapat na pangangaral ng salita. Meron tayong ganitong tema sa nakaraan nating anibersaryo. Binigyan natin ito ng aplikasyon sa pagpapalaganap natin ng mensahe ng kaligtasan. Subalit alalahanin din natin sa tema na ito nakapaloob ang uri ng paraan. Paano natin palalaganapin ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo? Hindi diyan nawawala yung matapat na pangangaral. Kaya mahalagang bigyan natin ito ng aplikasyon at alalahanin natin ito sa ating tungkulin bilang kongregasyon ng Diyos. Ito yung sentral na utos ng ating talata. Ipangaral mo ang salita. Itinindig kaagad ito ni Apostol Pablo upang makita yung otoridad ng Diyos sa utos na ito at agarang ganapin
ni Timoteo. Kaya dapat makilala na sentral sa ministeryo ng lokal na iglesia ang matapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Ano man ang kompromiso ay hindi matatakpan kung babalewalain ang katapatan sa tungkulin na ito. Ang mensahe na hindi mula sa Biblia, ang mensahe na salungat sa banal na kasulatan, ay hindi mabibigyan ng lunas kahit pa ng katapatan sa ibang bagay na ating ginagawa. Katapatan sa ibang mga ministeryo, ganito, sentral sa lokal na iglesia, ang matapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Ang tunay na iglesia ng Panginoong Hesukristo, pangunahing marka, ang matapat na pangangaral ng Ebanghelyo. At ang henerasyon ng iglesia ay hindi lamang nananatili sa buhay ng bawat isa sa atin, magpapatuloy ito sa mga darating na taon. Kaya mahalaga, hindi lamang tayo maging matapat sa tungkulin na ito, ihanda natin yung iglesia sa panawagan na ito sa susunod na henerasyon. Kaya nais kong bigyan ng atensyon sa marami nating pwedeng tingnan sa ating talata, itong hindi pa natatapos na gawain ng lokal na iglesia na matapat na pangangaral. Dito natin i-concentrate yung ating pag-uusapan at iniiwan ko sa inyo ang mga puntos. Tingnan natin yung una, mga apostolikong katuruan tungkol sa tapat na pangangaral. Si Pablo mismo ang nagsabi ng mga mahalagang pagtuturo na taglay ng ating talata para sa tapat na pangangaral. Matatagpuan natin ito sa talata 1 hanggang talata 5. Naririto yung kanyang mga paalala para sa tungkulin na ito ng lokal na iglesia. May mga katangian para sa matapat na pangangaral. Balikan natin yung ating talata. Sinabi ni Pablo, magsikap ka. May paghahanda ang matapat na pangangaral. Balikan natin yung ating talata na naglalaman. May panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral. May dapat gawin para sa matapat na pangangaral. Nasa ating talata, magtiis ka ng mga kahirapan. Ganapin mo ng lubos ang iyong ministeryo, sapagkat ang pangangaral ng salita ng Diyos na nagpapatuloy sa katapatan ay dapat tinutupad ito batay lamang sa otoridad ng sinabi ng Diyos. Iyan yung matapat na pangangaral. Haharap sa hukuman ng Diyos upang ipagsulit ang ministeryo ng salita. Dahil ang pangangaral ay hindi ginagawa sa pag-iimbento ng mensahe. May tapat na pangangaral at ang nararapat na mensahe ay hindi ayon sa kagustuhan ng tagapagsalita, hindi ayon sa kagustuhan ng makasalanang sanlibutan. Alam natin yung pamilyar na talata sa aklat ng Santiago, na kung saan binigyan sa atin ng babala, huwag nating naisin na maging guro. Dahil sa napakahalagang paalala, may pagharap sa mas mahigpit na paghatol. Kaya may katapatan dapat sa pangangaral. Ang ating tagapagligtas na si Hesukristo ay may otoridad bilang Panginoon. Siya ang tumatawag ng mga mensahero at kanilang dapat ganapin ang kanilang ministeryo ayon sa sinabi ng Panginoong Hesukristo. Kaya ginagawa yung ministeryo ng may kamalayang ipagsusulit ng bawat isa sa atin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ipagsusulit ng tagapagsalita, ipagsusulit ng mga tagapakinig kung ano yung kanilang naging tugon. Dahil ang Panginoong Hesukristo, siya ay hahatol sa mga buhay at patay. At sa kanyang muling pagbabalik, ay bibigyan niya ng lubos na manifestasyon ng kanyang pagkapanginoon.
Kaya ginagawa yung ministeryo na may kamalayan sa pagsusulit sa Panginoong Hesukristo. Hindi maaari na ang mensahero baguhin niya yung kanyang pangangaral para sa paraan ng kaligtasan. Hindi maaari iyan. Hindi maaari na baguhin ng mensahero ang mga katotohanan para umunlad sa pananampalataya ang mga banal. Hindi maaari iyan. Kaya kahit may pagkakataon na laban sa pakiramdam, laban sa sitwasyon, dapat manatili ang tagapagsalita ng banal na kasulatan sa katapatan sa pangangaral. May pagsusulit sa Panginoong Hesukristo para dito. Kaya may katapatan. Subalit may mga hindi rin tatanggap sa katotohanan ng Diyos. At ang mahalagang kaaliwan para dito ay naging tapat tayo sa ating sinabi sa kanila. Iyan ay kaaliwan. Kung sakaling haharap sa oposisyon, sa matapat na ministeryo, dahil mayroong mga lalaban sa katotohanan ng Diyos. May mga taong ipagpapalit yung katotohanan ng Diyos para sa mga maling tagapagturo, para sa mga bagay ng sanlibutan na nagbibigay ng kaaliwan sa pita ng kanilang laman. At maraming mga tumatangkilik ng ganito. Kahit sa ating henerasyon, ano yung kaaliwan ng iglesia sa kanyang pangangaral sa sanlibutan, naging matapat tayo sa katotohanan ng Diyos. At ang ganitong katapatan na hindi lamang natin ginagawa sa pasimula. Ang katapatan sa pangaral, hindi lamang sa kalagitnaan, kundi dapat hanggang wakas. At nawa sa biyaya ng Panginoon, yung ating henerasyon ay matagpuan sa gayong katangian. Harap man tayo sa tukso, na piliin natin yung mas tahimik na buhay. Haharap man tayo sa mga tukso ng kompromiso, mahalagang piliin ng iglesia ang katapatan sa pangangaral ng salita ng Diyos. Talikuran man tayo ng mga tao at kaunti man yung maging bunga nito sa ating paningin, mahalaga ang pangangaral ng may katapatan sa salita ng Diyos. May mga ganitong katotohanan ng ating talata. Sa proseso ng pagkakaroon ng legal na tseke, kahit mayroong pera sa bangko, kahit tama yung mga pangalan na naka-indicate, kung walang perma na nagmamay-ari, alam natin yung mangyayari, tatalbog yung tseke. Kailangan ng otoridad, kahit sa ganitong proseso na ginagawa sa lipunan, sa mas mahalagang tungkulin ng lokal na iglesia, ang ginagawa ng tagapangaral, ang mensahe ng tagapangaral ay mahalagang nasa ilalim ng otoridad ng Diyos, otoridad ng Panginoong Hesukristo, dahil kung hindi, maapektuhan yung katapatan sa pampublikong ministeryo. Kaya't hindi lamang sa tagapagsalita, kundi sa lahat sa atin bilang membro ng lokal na iglesyang ito, bantayan natin bilang kongregasyon ang pananatili ng prioridad sa matapat na pangangaral ng salita sa ating iglesia. Bantayan natin ang prioridad na ito. May mga nagsasabing iglesia sa ating panahon, laban yung kanilang mensahe at ginagawa sa salita ng Diyos. Mayroon tayong masasaksihan na umaangkin ng ganito. Subalit may mga iglesia din ngayon na hindi nila prioridad ang salita ng Diyos. Mas mahalaga sa kanila yung musika. Mas mahalaga sa kanila yung pakikisama at iba pa. Hindi masama yung musika. Hindi masama yung pakikisama sa isa't isa. Pero lagi nating tandaan, hindi kapalit ng mga ito ang pagiging pangunahin ng ministeryo ng salita ng Diyos. Prioridad ang pangangaral ng salita ng Diyos sa lokal
na iglesia, nakatungtong yung mga inaawit natin. Nakatungtong yung ating pakikisama sa isa't isa sa prioridad ng tapat na pangangaral. Ang tamang mga awitin, nakikita natin sa pagsamba ngayong umaga, inihahanda tayo sa sentro ng pagsamba. Walang iba, kundi ang pangangaral ng salita. Maging sa pakikisama natin sa isa't isa, sa mga bagay na dapat nating iwasan, at kung paano tayo makikitungo ng Christ-like. Dinadala tayo sa maturity sa pamamagitan ng ministeryo ng salita ng Diyos. Kaya pangunahin ang prioridad sa tungkulin na ito. Kaya mga nasa pampublikong ministeryo ay lubos na binibigay ang kanilang sarili sa napakahalagang gawain ng tapat na pangangaral whatever happened during the week. Hindi maaring tumindig at hindi maging matapat sa pangangaral. Ginagawa ito ng mga tagapagsalita kahit pa may sakripisyo. Kasi napakahalaga ng gawain ng pangangaral ng salita ng Diyos. Napakahalaga ng resulta ng pangangaral ng salita ng Diyos. Subalit bilang mga tagapakinig, mayroon tayong bahagi sa prioridad ng iglesia para sa bagay na ito. Dapat tiyakin natin yung suporta na ating ibigay sa prioridad ng tapat na pangangaral. Mayroon tayong bahaging ganyan bilang mga tagapakinig na miyembro ng lokal na iglesia. Bilang miyembro, hindi dapat tayo lumiliban sa pangangaral ng salita ng Diyos. Bilang miyembro, dapat ipinapanalangin natin ang katapatan sa pangangaral sa ating iglesia. Bilang mga miyembro, dapat tapat tayo sa mga praktikal na pagsuporta sa matapat na pangangaral sa ating iglesia. Ito ba ay ating tinutupad bilang mga miyembro? Hindi natin dapat kaligtaan ng mga bagay na ito, sapagkat kung mas mabilis ka lang sa pagpuna at wala ng mga ito, dadalhin ka sa kalagayan na kahit matapat ng ministeryo ng salita ng Diyos, hindi mo tinatanggap. Ang mga nasa pampublikong ministeryo, dapat tanggapin namin ang kritisismo. Yan ay tamang gawin, bigyan ng pagpuna para sa improvement. Pero kung inaakala natin na pagpuna lamang yung ating tungkulin, diyan tayo nagkakamali. Dahil yung ganyang uri ng mga tagapakinig, mangyayari sa kanilang kalagayan kahit tapat na sa salita ng Diyos yung kanilang napapakinggan, hindi nila tatanggapin. Kaya mahalaga yung paalala. Ibigay natin yung tamang pagsuporta sa matapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Sa mabilis nating pagpuna para sa kaayusan ng pangangaral, sana mabilis din tayong manalangin sa tagapangaral. Sana mabilis din tayo na tulungan siya na magpatuloy sa tapat na pangangaral. Kasi prioridad ito sa ating lokal na iglesia. Si Martin Lloyd-Jones, nakilala bilang isa sa pinakamahalagang boses ng reformasyon ng ika-20 siglo. Matapos niyang iwan yung kanyang propesyon sa medisina at bago siya maging popular, bago niya kunin yung ministeryo ng dakilang Westminster Chapel, siya muna ay naglingkod sa maliit na iglesia sa Sandfield, Aberavon, South Wales. Bago niya kunin ang pampublikong ministeryo doon, nahulog sa maling aplikasyon yung iglesyang ito.
Ang kanilang paraan para hikayatin yung mga tagapakinig ay entertainment. May entablado sa kanilang iglesia para doon. Ang kanilang mga mensahe ay emosyonal. Ang kanilang mga mensahe sentimental. Pero sa kumbiksyon ng kanilang bagong ministro, inalis niya yung mga ito. At hinikayat yung buong kongregasyon na maging seryoso at maging matapat sa pangangaral ng salita ng Diyos dahil ito'y prioridad sa tunay na iglesia ng Panginoong Hesukristo. Gusto kong sabihin sa inyo yung naging resulta ng ministeryo ni Lloyd Jones sa iglesyang ito mula sa isang eyewitness na miyembro ng iglesia sa Sunfield na mayroong katungkulan sa kanila. Ito ang sinabi ni Thomas Rees. Isang oras bago magsimula ang pagsamba ay halos puno na ang simbahan. Minsan wala ng bakanting upuan. Ang mga pagtitipon tuwing Lunes at Miyerkules kailangan pang ilipat sa loob ng simbahan dahil sa dami ng dumadalo. Kahit ang mga manggagawa ay hindi na nagbibihis ng uniforme, ipinagpapaliban kahit yung kanilang pagkain dahil mas pinipili nilang makadalo ng maaga para makinig ng salita ng Diyos. Kaya hindi dapat mawala. Hindi dapat isantabi yung matapat na pangangaral sa iglesia. Dapat bantayan ito ng mga nasa ministeryo at lahat ng miyembro dahil napakahalaga ng gawain na ito na hindi pa natatapos hanggang sa muling pagbabalik ni Hesukristo. Subalit hindi lamang apostolikong katuruan yung ating makikita sa ating talata. Meron ditong mahalagang katotohanan, yung apostolikong halimbawa para sa tapat na pangangaral. Dahil sa kahalagahan ng tapat na pangangaral, yung mga katotohanan na sinabi ni Pablo ay hindi lamang instruksyon niya sa iba, kundi mismong larawan ng kanyang ministeryo. Kapansin-pansin sa mga huling bahagi ng ating talata, yung pag-iiba ng panghalip. Nariyan sinasabi ni Pablo yung personal na panghalip tungkol sa akin. At gayon yung mga detalye nilarawan niya. Yung kasalukuyan niyang ministeryo sa panahon ng ating talata. Ano yung kanyang ministeryo nang sinusulat niya ito? Balikan natin yung sinabi niya, nakipaglaban ako. Natapos ko na. Iningatan ko. Subalit hindi lamang pangkasalukuyan yung kanyang ginamit. Meron siyang inaasahan sa hinaharap. Kaya dapat manatili ang prioridad sa matapat na pangangaral. Anong sinabi ni Pablo? May putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon. To simplify, ang mga salitang ito ay tumutukoy sa kaganapan ng kaligtasan. Kasi hindi lamang binanggit ito ni Pablo sa kanyang sarili, dinagdag niya yung mahalagang detalye sa lahat ng mga nananabik sa muling pagpapakita ng Panginoong Hesukristo. Mayroon mang siyang haharapin na kamatayan. Na tila sa mata ng sanlibutan siya ay walang kabuluhan na tao at ang kanyang mga ginawa dahil sa maling hatol ng isang emperador. Pero sa mas higit na hinaharap, may dakilang kabaliktaran ito. Dahil yung matapat na hukom, walang iba kundi si Hesukristo, igagawad sa Kanya. At sa bawat tunay na sumasampalataya ang kaganapan ng kaligtasan. Kaya tayo ay nagiging tapat sa pamumuhay sa pananampalataya, sa ating mga ginagawa, kahit sa tungkulin na ating pinag-uusapan ang prioridad ng matapat na pangangaral. Ang pangangaral ng salita na nagpapatuloy sa katapatan ay may direktang epekto sa personal na buhay ng mga may kaligtasan.
Iyan yung manifestasyon din na mahalaga nating maunawaan. Kung prioridad natin ang matapat na pangangaral, yung mensahero hindi lamang siya tagapagsalita. Bago namin sabihin sa inyo ang katotohanan, kami ang sinaway sa aming mga kasalanan. Kami ang unang hinimok sa pagsunod. Kasi apektado ang buhay kung talagang prioridad ang matapat na pangangaral. Subalit ang otoridad ng salita ng Diyos na sumasaklaw sa tagapagsalita ay otoridad sa bawat tagapakinig ng salita kahit ngayon. Dapat tama yung ating pagtugon. Ang katotohanan ng katapatan sa ipinangaral ay mahalagang bigyan natin ng aplikasyon sa pagsunod kahit may pagtitiis. Pagsunod kahit may panganib. Dapat iwasan yung pagtitiis. Dapat iwasan yung panganib. Sa tamang pamamaraan, dapat nating gawin yun. Pero kung hindi maiiwasan yung pagtitiis, hindi maiiwasan yung panganib, yung salita ng Diyos na may otoridad sa atin, ay dapat pa rin nating tuparin. Tulad ni Pablo dito sa ating talata, yung kanyang ministeryo, ginamit niya yung larawan ng inuming handog. Na isang pamilyar na ritual sa mga Hudyo. Itong ritual na ito kanilang ginagawa sa maraming mga kadahilanan na matatagpuan ninyo sa Lumang Tipan. Subalit mahalagang pansinin sa ritual na ito, ginagawa ito kasama yung sakripisyong hayop. Yan yung masasaksihan natin sa ritual na ito. At mula sa Lumang Tipan, ang katuparan ng lahat ng sakripisyo na ginagawa sa altar, tabernakulo at templo ng mga Hudyo, alam nating natupad sa Panginoong Hesukristo. Na kung nagsakripisyo ang Panginoong Hesukristo, ay dapat, kung kinakailangan, na mayroong sakripisyo sa atin upang dalhin ang kanyang mensahe sa sanlibutan, huwag nating atrasan. Huwag nating baliwalain. Ang ganda ng larawan na binigay ni Pablo na may kinalaman sa sakripisyong may katuparan kay Hesukristo. Kasi maging babala sa atin, nasa halip na maging matapat sa buhay pananampalataya, ay marami ang naging sirang patotoo. Sirang patotoo bilang mga tagapakinig. Sirang patotoo kahit mga tagapagsalita. Mayroong mga nadiskwalipika kahit sa pampublikong ministeryo. May realidad ng pakikibaka para sa matapat na pangangaral. At ito ay dapat magdulot sa atin na magpatuloy sa paglaban. Magpatuloy sa pagsisikap. Ginamit ni Pablo yung larawan ng pakikipaglaban. Ginamit ni Pablo yung larawan ng pagtakbo upang ipakita sa atin na may disiplina para dito. May pagsisikap na dapat gawin kahit may mga paghihirap na kakaharapin. Kahit mayroong mga pagsubok sa Kristiyanong pamumuhay at Kristiyanong paglilingkod. Pero hindi natin dapat ikompromiso ito. Dahil anuman yung pagtitiis sa kasalukuyan, anuman yung ating mga paghihirap, may kaluwalhatian na tiyak na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. At mula sa napakatamis na katotohanan na yan, babaliwalain ba natin ang katapatan sa Diyos? Sa napakatamis na hinaharap na sinisigurado sa atin ang katuparan.
Hindi ba tayo magsasakripisyo para sa Kanya? Kung mayroong mga nagwawagi sa kompetisyon at yung kanilang mga training ay mayroong disiplina, mayroong sakripisyo, mayroong tiyak na pagwawagi sa buhay Kristiyano na makakamtan natin yung dakilang kaluwalhatian upang tayo bilang mga Kristiyano, tayong mga nasa pampublikong ministeryo, ay magpatuloy sa katapatan. Ang mga naghahangad sa muling pagbabalik ni Jesucristo ay nakikibahagi sa tamang patotoo ng buhay na sumusunod sa matapat na ministeryo. Kung hindi natin iniibig ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, ano yung umuukupa ng ating pag-ibig? May babala ng maling pag-ibig sa mga darating na talata dito sa Kabanata 4. Mayroong umibig sa sanlibutan na si Dimas at tinalikuran niya ang pananampalataya. Magsikap tayo sa katapatan at gamitin natin yung matamis na pangako ng darating na kaluwalhatian para sa ganyang aplikasyon. Sa ating modernong panahon, napakarami ng kagamitan na kinokontrol ng voice command. Kung hindi ito mangyayari sa devices at appliances na may sistemang voice command, sira yung sistema, sira yung kagamitan marahil. Kung merong boses sa ganitong kagamitan na kanilang sinusunod, sa mas higit na boses ng Diyos, sa pangangaral ng matapat sa Kanyang salita, hindi maaari yung buhay na sumasalungat dito. Hindi maaari yung buhay na bumabaliwala dito. Kaya ipakita natin ang prioridad sa matapat na pangangaral sa magitan ng buhay na inaangkop sa ministeryo ng salita ng Diyos. Nawa yung prioridad ng matapat na pangangaral, hindi lamang natin sinasabi. Nawa hindi lamang natin pinaniniwalaan. At nawa, kumbinsido kayong lahat sa prioridad ng tapat na pangangaral. Kailangan yung buhay natin, binibigyan ito ng manifestasyon. Paano iyon? Sa magitan ng pagtupad sa matapat na pangangaral. Hindi dapat sumalungat sa pangangaral ng salita ng Diyos ang ating buhay na hindi natin ito pinapahalagahan, na hindi natin ito isinasagawa. Mula sa mga tagapangaral, mula sa mga tagapakinig, dapat magpatuloy tayo sa mga paglaban na dapat nating gawin. Kasalanan man o mga hadlang para maging matapat yung ating buhay sa pagtugon sa salita ng Diyos. Yung tagapangaral, dapat halimbawa siya ng kanyang mensahe. Yung mga tagapakinig, hindi lamang tayo hearers ng word. Dapat tayong maging tagapagtupad. Maging babala sa atin yung nakalulungkot na halimbawa ng mga naging kabilang pa rin sa biyaya ng kaligtasan. Subalit, hindi nila masasabi sa wakas ng kanilang buhay na nakipaglaban silang mabuti, na tumakbo silang mabuti sa kanilang pananampalataya. Maging babala sa atin yung ganyan, sapagkat nangyayari ito. May mga mangangaral na diskwalipika
sa kanilang ministeryo dahil hindi sila nakipaglabang mabuti. Hindi sila tumakbo ng mabuti sa kanilang pananampalataya. Huwag mong pabayaan kahit maliit na kompromiso. Huwag kang manatili sa mga kasalanan na minamahal mo. Meron ba akong kinakausap sa inyo para magsiyasat sa ganitong katotohanan sa inyong buhay pananampalataya? Huwag nating baliwalain ang buhay na hindi tapat sa salita ng Diyos kahit sa matapat na pangangaral nito. Dahil yung marka ng ating buhay Kristiyano ay hindi dapat pinanghihinayangan yung disiplina. Hindi natin dapat pinanghihinayangan kahit yung sakripisyo sa napakahalagang panawagan, makipaglaban tayo ng mabuti. Tapusin nating mabuti yung ating takbuhin sa pananampalataya. Huwag nating panghinayangan yung disiplina para diyan. Ang sakripisyo para diyan, mga kapatid. Dahil anuman yung paghihirap natin ngayon, anuman yung ating mga tinalikuran sa sanlibutan, makikita natin ng mukhaan ng Panginoong Hesukristo. Ang Diyos na nagmahal sa atin, makakasama natin magpakailanman. Mayroon tayong buhay na pag-asa ngayon upang tawagin tayo sa katapatan sa pananampalataya, katapatan hanggang wakas. Pakita natin yung prioridad natin sa matapat na pangangaral kahit sa bahaging ito. Dito ako magwawakas. Ang reformer na si John Calvin, na ang ministeryo ay kinasangkapan para dalhin yung kanyang henerasyon at mga darating na henerasyon ng Kristyanismo sa matapat na paniniwala at pagtuturo ng salita ng Diyos. Walang duda, kinikilala siya bilang matapat na teologo. Subalit mahalaga din na makilala natin si Calvin bilang preacher, faithful preacher. At taglay ng kanyang ministeryo ang nararapat na katangian kung inyong oobserbahan sa kanyang mensahe at sa kanyang aplikasyon, itong napakahalagang katangian ng matapat na pangangaral. Laging nakatutok ang kanyang mensahe sa pinakamahalagang tao sa loob ng kanyang kongregasyon. Hindi niya hinahayaan na makatakas yung taong ito sa pagsiyasat at pagsusuri ng katotohanan. Yung tao na ito ay hindi lumiliban sa pangangaral ni John Calvin at laging naroroon sa kanyang pampublikong ministeryo. Ipinagtapat ni John Calvin na ang taong ito ay ang kanyang sarili. Hindi tama na gamitin yung pulpito para magpatama sa iba. Subalit yung tapat na pangangaral, lagi nating tandaan may epekto personal sa tagapangaral at sa mga tagapakinig. Si John Calvin mismo ay ipinahayag ang mga salitang ito. Ako ay kailangang maging una sa pagsunod sa salita. At nais kong ipahayag na hindi lamang ako nagpapataw ng kautusan sa iba, kundi ang pagpapasailalim na ito ay para sa lahat. At ako ang dapat magpasimula nito. Ang prioridad sa nananatiling tungkulin ng tapat na pangangaral sa iglesia, tumatawag sa buhay ng mga nasa ministeryo, tumatawag sa buhay ng mga miyembro ng tamang pagtugon dito.
Kaya sa nagpapatuloy na gawain na ito ng lokal na iglesia, matagpuan tayo sa katapatan dito. Ihanda natin yung susunod na henerasyon sa prioridad ng matapat na pangangaral at halimbawa ng buhay mula sa matapat na pangangaral. Subalit sa ating mga bisita, sa ating mga kaibigan, ang tapat na pangangaral ng salita ng Diyos ay mayroong pangunahing mensahe upang hindi natin panatilihin ang ating kalagayan na baliwala ang Diyos. Na hindi ka manatili sa kalagayang baliwala sa iyo ang kanyang salita. Mayroong babala ng walang hanggang parusa ng ating kasalanan. At huwag nating baliwalain ang panganib na ito sa pag-aakala na hindi ito mangyayari. Sapagkat ang katotohanan, kahit iyong tanggihan, tiyak na darating. Kaya pakinggan natin yung babala ng salita ng Diyos, kahit sa pangangaral na iyong napapakinggan. Subalit pinaparating ito sa iyo dahil yung pangangaral ng salita ng Diyos ay ipinapakilala yung tanging tagapagligtas din na si Hesukristo. Mayroong sagot, kaibigan. Mayroong sagot, aming mga bisita, upang hindi tayo manangan sa ating sariling kaisipan, sa ating sariling kakayanan, para tugunin yung pangangailangan natin sa walang hanggang kaligtasan. Mayroong pinapakilalang tanging tagapagligtas, ang salita ng Diyos, kahit ang matapat na pangangaral upang hindi ka mahulog sa mga maling paniniwala ng sanlibutan na magpapahamak sa iyo sa walang hanggan. At ang tanging tagapagligtas ay si Hesukristo. Tumugon ka ng may pagsisisi sa iyong kasalanan. Tumugon ka ng may pananampalataya sa Kanya sapagkat naririto sa ating talata yung tinatawag na Apostol Pablo. At makikita natin yung hinaharap na kanyang inaasahan, hindi parusang walang hanggan, kundi kaluwalhatian magpakailanman dahil ang tagapagligtas niya ay si Hesukristo. At nawa maging kabilang ka sa tunay na kaligtasang ito na matatagpuan sa Panginoong Hesus. Tayo'y manalangin. Aming dakila ang paalala ng iyong salita sa tungkulin ng lokal na iglesia para sa matapat na pangangaral sapagkat bahagi ito ng aming pag-iingat sa katotohanan ng Ebanghelyo at katotohanan na matatagpuan sa iyong salita. At bahagi ang napakahalagang gawain na ito sa aming pagbibigay ng mensahe sa makasalanang sanlibutan. Kaya't aming dalangin, Panginoon, na tulungan mo kami bilang iglesia na maging paalala ang mga bagay na aming napakinggan para dito at sa iyong biyaya ay maisagawa po namin ng mayroong katapatan, maging paalala sa amin yung apostolikong katuruan, apostolikong halimbawa ni Apostol Pablo upang ang mga tagapangaral sa aming iglesia, ang mga tagapakinig ay tunay nga na magbantay sa isa't isa at gayon din makita sa aming buhay pananampalataya ang prioridad ng matapat na pangangaral at sa iyong biyaya ay maihanda namin yung darating na henerasyon ng aming iglesia at ng mga iglesia sa aming henerasyon para sa prioridad sa pangunahin na tungkulin ng pangangaral ng iyong salita. Inaalala din po namin, Panginoon, sapagkat napakinggan ng aming mga bisita, ng aming mga anak, ang pangangaral sa Panginoong Hesukristo. Kumilos ka sa kanilang buhay upang sa oras na ito ng aming pagsamba, tunay nga na maranasan nilang buhay na walang hanggan, na matatagpuan lamang sa Panginoong Hesus. Gawin mo ang mga bagay na ito upang ang lahat sa amin sa umagang ito ay magpakababa sa iyo at talagang ialay sa iyo ang pagluwalhati at pagpapasalamat sa iyong dakila at banal na pangalan, Diyos na makapangyarihan, Diyos na maniligtas. Kami dumadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po itumindig at ating pong awitin yung ating huling himno at ipanalangin natin yung ating mga sarili para sa aplikasyon ng mga katotohanan ng ating awitin.
Ayon sa Kanya na makagagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus, sa lahat ng mga salinlahi magpakailanman. Amen.